umaga mga bata! Handa na ba kayong matuto ng iba't ibang mga aralin sa asignaturang Filipino? Mabuti naman kung ganon. Ngunit bago ang lahat, ay hayaan niyo munang ipakilala ko ang aking sarili. Ako nga pala si Ma'am Grace at ako ang magiging guro ninyo ngayong araw. Kaya tara at makisipag talakay na tayo. Sa ating unang talakayan ay pinag-usapan natin kung ano ang karunungang bayan ng mundo. At ngayong araw, tayo ay muling magkakaroon ng panibagong pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa iba pang karunungang bayan. Ngayong umaga ay pag-uusapan natin kung ano ang salawikain. Narinig niyo na ba ang salitang salawikain? Ano nga ba ang salawikain? Noon pa man, mayaman na ang ating mga ninuno sa salawikain. Ang salawikain o proverb sa Ingles ay ang mga aral o paalalang ang pagkakabuo o pagkakabalangkas ay may sukat at tugma. Hinango ang salawikain sa karanasan ng ating lahi sa iba't ibang aspekto ng ating pamumuhay upang magamit na patnubay sa mga dapat nating ugaliin at gawin. Kapupulutan nito ng katotohanan batay sa karanasan o kaya naman ay sa lohika na patulang nilikha ng mga taong may malikhaing isip. Gayun din, ang salawikain ay isang patalinghagang pahayag na ginagamit upang mangaral at akayin ang mga kabataan sa mabuting asal. Ito ay patulang binibigkas na may sukat at tugma na nagsisilbing batas ng magandang kaugalian at pagkilos. Narito ang mga ilang halimbawa ng salawikain. Unang halimbawa, kung maikli ang kumot, matutong mamaluktot, na nangangahulugang mamuhay ng naaayon sa kakayahan sa buhay. Ikalawang halimbawa, ang ningas ng apoy, nasa uri ng kahoy, na nangangahulugang ang resulta ng pagsisikap ay nakabatay sa katatagan ng pagkatao. Ikatlong halimbawa, kung aali-aligid ang lawin, tangkang may daragitin, na nangangahulugang ang kahina-hinala malamang ay may planong gawin. Sa kabilang banda, binigyang kahulugan din ni Eugenio sa pamamagitan ng kaniyang mga sinipi ang salawikain bilang isang pahayag na naglalantad ng katotohanan sa pamamagitan ng talinghaga. Ito rin ay isang maikling pahayag ngunit alam ng marami at naglalaman nito ng mga kagandahang asal o pinaniniwalaang katotohanan. Ito rin ay paglalarawan sa isang sitwasyon at paggawa ng desisyon batay sa karunungang ibinibigay ng sitwasyong iyon. Bilang karagdagan, tulad ng bugtong, ang salawikain ay may padron din sinusundan pagdating sa kayarian at nakatutulong ito upang mas madali itong masaulo ng mga matanda, lalo na ng mga bata. Halimbawa nito ay ang lumilipas ang kagandahan ngunit hindi ang kabaitan, kung saan ito ay binubuo ng dalawang taludtod at tugma ang huling pantig ng huling salita ng dalawang taludtod. Pansinin ding ang mga salawikain ay hindi parating diretsahang nangangaral. May ilang pagkakataong gumagamit ito ng talinghaga upang ipahayag ang aral o pagpapahalagang isinusulong nito. Halimbawa ay ang sa halip na sabihing mapanganib ang paligid, gumagamit ng imahe ng gubat para katawanin ang paligid at imahe ng ahas para katawanin ang mga posibleng panganib na dapat pag-ingatan. Isa pang halimbawa ay ang maliit man daw ang sili ay may anghang na sarili na kung saan ang imahe ng salawikain ay sili at ang aral na isinusulong ng salawikain ay ang bawat isa sa atin, maliit man o malaki, ay may kani-kaniyang kakayahan. Sa kabuuan, malaki ang dinampa ng papel ng salawikain magmula noon hanggang sa ngayon dahil hindi lamang ito naging pasaling-dilang mga salita, kundi naging daan din ito upang maging gabay ng mga kabataan, lalo na ng mga magulang sa pagtuturo nila ng kagandahang asal. Sa hala, wala na pala tayong oras para sa araw na ito. Mukhang kinakailangan ko nang magpaalam sa inyo mga bata. May mga natutuhan ba kayo? Mabuti naman kung ganon.